Kapitulo 5, gikan sa 1 ngadto sa 1 ngadto sa magsugod ta sa 1 matapos diri sa 3, then mulukso ta sa 13 sa 13. So subli mo na ako sa pagtindog alang sa pagrespeto sa pulong sa Dios. At ang atong mensahe karon makuha diya makita sa ikaduhang hari kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 3 din mulukso ngadto sa 13. Ang pulong sa Ginoo nagaingon may komandante sa kasundaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya og gitamod pag-ayos sa hari, pinaagi kaniya gihimo sa Ginoo nga madaogon ang Syria. Isog siya apan sa lahon sa Dos, ang mga taga-Syria sa usa nila kapagsulong sa Israel na kabihag sa usa ka dalagita ug nag-alagad siya sa asawa ni Naaman. Tres ningon siya sa asawa ni Naaman, maayo unta nga makaadto ang akong agalon sa propeta nga tuwa sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sangla. Diri sa 13. Apan miduol kaniya ang iyang mga sulugon. Subligon ako, apan miduol kaniya ang iyang mga sulugon ug miingon, Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit. Malingkod ang tanan. Hallelujah. Kini sa una murag wali naman siguro na ako ni pero ganahan man ko kuan lain na po ang sa una the obedience of Naaman. Karon niining ang passage gikuha na ko na kuan title The Source of Naaman The Source of Naaman's Salvation. So sa una, sa akong na pagbasa, ang reflection nako about the obedience of Naaman. Naayos siya tungod sa iyang pagsugot mo na yung unang reflection nako. Pero sa akong pagbalik na sa pagbasa, niya ang pinaka-importante ay sa nahitabo nga nung nakabatong si Naaman ug kaluwasan. Kining sa pagsulong niya, kini sa Naaman, nasakit ni sang lahon. Kining sang lahon, i-isolate man kaniya. Niya kining sang lahon daw, sa history, kining imong magkapilis. So, atong lang din na magdugay, kaya na dato, pagduhan ron. Ang pinaka-importante ay sa akong obserbahan, sa akong conviction, kining dalag kita. Kay si Naaman na luwas, niining usa ka babay. So gituyo sa Ginoo nga si Naaman makabaton og kalinaw kay kung mas masakiton ka, wala kay kalinaw. Kasama sa akong amigo nga si Boniti, captain siya. Nilakaw siya sa Manila. Hindi pa man to sang lahon. Niabot ang adlaw nasangla siya, nasangla. I-isolate na siya, sundalo siya, captain siya. Plus miniani. Unyani abot ang adlaw na matay siya. So, naipod ako no, ang mensahe niya. So ato matanaw unsa ang gap sa sulugon ug kang Naaman, unsa sila. So ang sulugon gap, pero unsa ang nahitabo sa kinabuhi sa kadalagita. Di ba di siya kaluoy? Una pagtanaw ng Naaman. Grabe kini nga tao, dunggan, maayo mo away, kay kinadong panahon mo, may pusil sa una. Paisugay man, niya, pating basay. Sayo nang gina sa una. Karon, sayo na. Kanya tumisod to. Sa katugpapatay. Karon, itabi to, boom, karon. Pero kanya tulay na, kuhan, paisugay, isug niya. Pag makadaog na siya sa atong, kung atong pamalang kung makadaog si Naaman, siyempre, nakuha yung babay ka sa una pag madakpan ka, magservisyo ka sa ila. So, nakaraaw sa usang ka dalagita,
naluoy siya. Sa iyang kaluoy, di ba ti siya gugma sa kaluoy? Sa iyang gugma, nga makabaton siya kalinaw, kalipay sa kinabuhi, mahimo siya pamani. Unsaon na katabang niya, kay kining kuan later sa pampas, sa sala na. Sanglang. So, ibati niya ang kaluoy. Kunya, sa iyang kaluoy, naigugma niya. So, unay man, may unay kaluoy niya na yung tao. Pero way kadiwi, tutubra ka diha. So, way may tabo. Saan nahitabo? Diha kang naaman, mautong asa ang soul sa kaluwasan. No? Usay ubang mo na ang kaluwasan because of his obedience. Wala diha. Ang unang reflection nato, sinaaman, naayo, naluwas, nabatulog kalinaw, kay isunod sa pulong sa Dios. Pero mga igsoon, kini murag ikatulo na nako yung basa. Pagbasa ginako, ang pinaka-importante sa ato karon presente, kini sa importante nga pinaya. Importante sa pagningang magkinabuhita. So sa himo no, hanggat sa di ba basta na captain. Ang captain pila ka tawo ka na nga dalon. Unya ikaw mosulti babae nga kag sulugo na kanako. Pero naay kaisog sa babae na iya kaluoy, na gugma niya, sa iyang gugma, i-express niya ang gugma niya ngadto sa iyang amo. Lalo pero una sa asawa pinapunta si Sir Moadto. So ang kaluwasan, kung ato minatadugayon, ang kaluwasan nagagikanyo sa dalagita. So then diha ang obedience. May usa ka babae balikan ta. Asa ang kaluwasan? May babae nga nagtibumig. Nasi mismo na ni sa pikas kwarto. Naa sila. Unya kana nga babae minyo sa nay problema dagan. Unya kada untag nagpatukar kog sounds sa Christian songs. Unya wala ko mahibalo di ay nagsimba na siya. Pero ang uban sa simbahan. Nilapay ang pila ka tuig. Nagtestimony siya. Nagtestimony sa ano nga ako. Nahupay ko sa sounds nga patukar ni Elmer. Maunang natuan kanang nisimba ko na nakuan ko sa akong mga problema. So asa nagagikan ang kaluwasan niya. Kaya nagsimba naman siya katong babae at katakat sa kwarto. Gikan sa pulong nga Christian songs. So kita asa gikan sa ako nagabasa ko niya asa gikan ang isa na ginaka-convert gid sa ako. Generally, God is the source of our salvation. Ang Ginoo. Pero presente sa ato karon. Nakapangutan ako sa may nakapuan sa ako, nakapadala sa Ginoo. Kinsa ang source sa kaluwasan ako. So inga niya sa ako no si Pastor patay na to. Si Pastor Rolando Tabulaw. Unya nagbasol ko kay ang iyang mga sapatos ihatag sa ako, wala ko sapatos sa ako dapat dugay ko na masto. Kay ang blessing naasa iyang mga gamit. Ako na namalamtin ko ba nato. Sumauto nga dili ko maabot sa iyong ani kung wala ko maminaw, kung wala ko musugot, dili ko maabot sa iyong ani status. Then karon nay ang nag-research ko na hindi ako magtugay mo. Sa akong pag-evaluate ni ani, ang kaluwasan minaaman gikan din sa usa ka dalagita. So ang dalagita may kaisog sa pagsulti about sa kaluwasan minaaman. So karon nga presente nato daghan masakiton nga lipusi kanang liver daghan. So sa akong nabasa sa kuan nganong nag-active ko karon sa atong ministry dito ingani nay panahon nga mag-self-pity ko
Labi na kining atong mga membro nagpabadlong membro nato din sa musimba. Nakuan. Balik-balikan nimo di musimba lang kung sa maginang nakuan yan. Mubati ko niya na, pero ingon ako, mamingwit na po tugla. Kundi na sila, basta kayo na po Ginoo. Hindi mo kumutanan. Mamingwit na po tugla, yung isda. Nahupay itong ako. Nga naman, naghinahina na po pamingwit, maayo ang tubig. So, nakadto nga mga stress na ko sa ministry, nahupay. Mga itong nadugay ko, itong lunis, magsimba, makasamsan ako. Kay lunis ko na intercessory, nakuhay ko. Unyawa ko magdahon, nga abdan ko gabi. So, kaniad to ka ng lugar ha, mag-asing ko na nga, wala ka na ko. Kaya basin daghan wakwak, di ba? Daghan ng mga bad elements ba? Mahadlok ko, tinigit ko. Pero karon, no? Kaya kining ministry na sa Ginoo, kung ano kaiso, dili yun ang pulong sa Ginoo. Mukuan. Nag-pray ko nga, Lord, extend your territory. May prayer na ako, kami mo. Ang resultan dito, pag ito na ako, gabihin ako. Yung ilaw kayo, men, kadugay man mo ni balik, hindi nagpaabot mo yung asa na ka. Wow, pag-vlog sa kabati. Kaya nag-open ako kay kadtong sa ato, atong kuan, proceed na ito, mga ito'y resulta, ipang-imbitar na ako. Kunya, ang atong mga kagool sa mga kaisunan, na murag mo, ano kadugay man mo? Kung kadugay ng pabalik nimo, ingon balik ka na ito, nakasuring yun, kaya nakalimot ko. Kunya, naik ko sa kababae ni Kuan, ni Abot ko. Kumustahin mo? Kunya, naik ko na ko parinting na gusto mo nga dito, pero di pa kay iuna man ako ni pag Kuan. Gisirat na ako sa pulong. Abi ni mo nalipay ko na, sa mahabo na, niabot ko mga isang oras kapin. Nagtapik-kapin eh. Kunya, lang ko Brad, mag-proceed ko sa New Paradise, kaya ito ay po sa ako bisitahan. Pagbisita na ko dito, no? Pagbisita na ko dito, ang nahitabo ng anak ako mga parinti. Ay, nagkalipay din ako. Hindi, at tumang pastor sa inyo, sumbano man ka. Mandi, sayo siya pagkain, sa pastor ninyo moabot alas 8, alas 8:15. So, mga igsoon, balikan nato ng kinabuhi. Kining babae na ikaisog niya. Then, ang kaluwasan ni abot kang naaman tungod sa pulong sa Dios na mati siya ug misunod siya. Mura gud sa ato, pero meron kapatid ta. Unya sa ato pagbati naninaw ta, nisugot ta. O mao na niabot ang atong kaluwasan. So sa ato presente karon, daghan masakiton. Daghan masakiton spiritually. So ako nagtudtuan ng kay na spiritually dead. Spiritually sick. Ako nang ipamalandungan. O pa na ako research sa Bible na. Nagibot ba sa pag-analyze na ako, no? Kaya ako na ko sa wisdom sa Ginoo, tumuloy ko. Kasi ko kay kitang mga pastor usahay na pastor nga mo-comment ko, pastor ko na kumitan niya. Ganihan nabasa na ako kini mga pastor. Klamit i-type na nako. Pastor, pagwalin na about kaluwasan sa mga tao, sige, pag-comment sa mga pastora, di ko ang Facebook. Usay maingon niya, salamat ko sa Ginoo, ngay, wala us ba niya, kaya sa makampo siya maingon, ang dungo kong himaya, akong ibalik kanimo. Wow, sayop na. Sayop nga pag-ampo. Ingon pa ni Pablo, asa ko nabasan ako, ang dungo kong himaya, kanimo lamang. So, di na nato umaingon nga. Katong nga tao, mag-comment, mayo kawa na usap, kaya ibantay na ako to, pastor. Ayaw ko ang himaya sa Ginoo. Kano sa panang-amot sa imo? Ang himaya sa Ginoo lang. Okay. Pero madawawak na tas-tas. Doon, karon mga igsoon. Sa akong ministry, karon nga gihatag sa Ginoo. Kung wala tayo kaisog, muwali sa pulong sa Diyos. Walay masakiton, spiritually yung mga ano. Gi-ko na ko, gi-analyze na ko. Spiritually dead. So, kung sa Ginoo, Lord, kasi ibo pa sa spiritually dead. Kaya naman din na. Ang wapa nagbabasa, ang spiritually sick. Ang dead. So, totally, patay good.
dili mo pinusit, di mamati, di tanan, dead na siya. Pero kung spiritual sickness sa akong pag-analyze, papadak na i-research na ko ganiya pero wala oras, pagtuang sick, kanang spiritual sick ka nang widir-widir musimba ka, widir-widir mamati ka, widir-widir mangaway ka sa pastor, kan mo nas mga sakit. Pero ang dead, wag na response. Ano niya, musimba ka. Mura ko nang kuan, mura ko nang musimba ka diri, nya lakaw, way pakialam. Sumaw na ako, mao na si karon. Unsa ingon ni Pablo sa taga-Roma? No? Kung walay himuon, kung dili ta wala tay kasing-kasing sama sa dalagita, nga kasing-kasing nga luyo siyang pagkababae, nay kaisog niya pagsulti sa lalaki o bisan kinsa. So nakabaton sinaman sa kaluwasan, mao pa ni sunod ang obedience niya. Kita mo pa. Tadawat ato ang kaluwasan kani adto. O apan unsa ingon ni Pablo? Nganuman ang kalibutan karon, ang gigikanan sa Israel o sa Iran, usaran ang amahan. Pero pag totally ma-reconcile ang ilang o gitawag na hatred o wapay reconciliation gid nga tinuod. Nganuman sa akong nabati sa balita sa Iran ron, ang na-convert pagka-Christian 1 million na daw. In Jesus' name. Thank you, Lord. Nganuman, kay kung walay giyod mga Kristohanon nga magpakabana, kana nga dapit, dili kay madawa ang kaluwasan o ang kalinaw. Then, balik ka. Dirita kang sa ingon ni Pablo, ngadto sa taga-Roma. So, dinita mo focus mga igsoon. Kay ang simbahan na walay pagkabana sa mga membro o sa mga pastor, dugay din mo lang boss. Dili sa pag-challenge. This is a part of challenge. Ingon ako sa ako mga membro. Makabarog ang simbahan diri, makompleto ang mga gamit, maghimo na punta o Luther Church. Dili ko musugot, dili ko masugot. Nga maabot tag 50 ka tuig, wala kay anak sa simbahan. Kana nga mga tao ang sulod, mga puluho. Okay, unsa ingon ni Pablo? Dagang pa ito pagkikat sa pasahon. Nag-search ko sa ministry. Sa pag-search ko, kung saan ministry? So nakasabot ang ministry. Ay, hindi nakapasa no? Pero mabasa rin ko naman. About ministry, what is the meaning of ministry? Ministry is from the Greek word diakonio, meaning to serve as a slave. Sulubong gid ita. No? No? In the New Testament, ministry is sent as served to God and to other people in His name. Jesus provided the pattern for Christian ministry. He came not to serve but to give it. So, niyan si Jesus, mauna atong sundon nga ministry. So, na-reference diri sa Matthew verse 20-28, din sa Mark 10:45. Mauni ang kuan din. Murag na challenge kung giganahan ko ka na mo ito na magpagabing inakulok mo mayo ni. Kay ingali dahil ministry, mao na kung kadtong console meeting nako, dili na kong mo report. Ang report na ako in New Paradise Ministry. Yan na lang nako. Kay ang ministry di ay nagalangkod na sa kalihukan sa Ginoo. Nagalangkod og daghan. So then, dinitam ang dinay kumotapos, no? Nganuman ang pulong sa Ginoo, nganuman ang mga tao dugay makonvert tungod kay naa ang problema. Sa panahon ni Pablo, ang kung ako gi-imagine, no? Ang mga tao niya tumamati lang. Uli, ato lang istoryahon nga mura mo sa kay jeep, hatag ang kwarta, lakaw. So ingon ni Pablo,
Unya na picture out na ko sa ministry sa New Paradise. Ingani na yun ni Pablo. Sa Roma Kapitulo 10, 14-17. Apan, kung saan Manila, pagsangpit kaniya, kung wala sila motuo. Ang importante pagtuo. Ikalawa, una, next, kung saan Manila, pagtuo, kung wala nila, hidunggi sa mensahe. Next, kung saan Manila, pagpakadungog kung wala, pagpakadungog sa wali, kung saan Manila pagkadungog, pagpakadungog ko wali, kini iwali, nasa ito pa wala ko. O, ako di pasama beres kayo, at di na pwede nga, diya na ako nga, diya sa rumah. Nasa ito, wala ko. Diyan na. Next. Kung saan man pagwali sa mensahe kung walay ipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan. Then, luksuta. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe o ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. So mga igsuon, no? Katong nagabihan ko, wala akong mahadlok ng gabihan ko sa obrasa. Total, ready naman ko kung kuhaon ko. Maguna-una ko ninyo. Kung ilagkan ko. Kanang area, diya nga area na ipatay. Ako pa rin ipatay, ipusil. Pero, yan, kining, wala akong mahadlok. Kaya ang akong giapas dito, ang tigulang nga unang lalaki nga giduo sa Baptist sa New Paradise, sinungtini, ang asawa, buhi pa. So nag-extend kong prayer. Nagpasalamat ko sa Ginoo, Lord, maghimo kag gilagro dinhi nga dapit para ang tao, tanang tao dinhi Ginoo mo simba sa imo. Gamita ko alang sa imo kay mayaan. So nag-pray ko. Nagkumusta man na si Yaya. Musulti pa ba? Lawang di na kuan, pastor, na makabati pa. Murag di naman. Pero ako pagto sa Ginoo. Kapag nag-pray ko kay Gilatan daw. Diyan ko, Lord, hinaot unta na makabati siya sa imong pulong nga ako karon pagkasultiyo. Kaya nag-pray ko, nga Ginoo, badto ko niya, hinaot ko Ginoo makabati. Kaya gusto na ako kiniya tigula, makabati mo sa kaluwasan. Bubalik kay kuma. Niya, di-pray na ako lang dahil. Bikinog. Nakabati mo siya, anak, nakabati ka na eh. Salamat. Gisira na ako. Nga nay, dawatas Jesus nga imong Diyos ug manluluwas. Wanang tuwa, pero ang imong, nakabati. Pero balikan na ako na. Ugma. So mga igsoon, dili mo abot ang kaluwasan sa usa ka tawo kung tulog-tulog ta sa pansitan. Ining sa ministry di ay, ako kan gino. Ako, pasilan. Kanang itlog nga imong pa nga sa ministry, no? Nakuha kung tanin yung tanang pastor magsulay sa mga yung anak pamba, mga area. Kay mura kita, o kuan. Kini nagunit og itlog nga di makuha, pasila. Di naman yung bato na ko, bisitahan. Niya, pagka-Domingo, simba, ano problema? Mo bisit pagkali kay nga na ko. So, naningwit ko lain, murag da ko dago ng banero. Papuno ning kuan basket. So nalipay na pud ko, dagol ko, nalipay na pud ko. So, mga igsoon, hindi ko matapos. Nakabaton si Naaman sa kaluwasan. Tungod kay nay kaluoy sa dalagita, sa spiritual. Sa spiritual nato ko ang karon, daghan masakit ko. Kana makadto ko sa mall, makasusuri ko ang simba ng tubig mall, hindi ko si Pisces. Daghanay mga tao dito. Puno. Dito sa lain lugar, puno gyapon. So, namatay kong ba sa mga tao na sa Manila? Maingong batanga. Maingong batanga? Ba't mo yung kaluwasan ng kawalan? Asa pa dulo ka mamatay? Makaingong batanga na? Kung nana sa imong mga igsoon, 100% ang Holy Spirit na sa inyo. Nakigsulti sa inyo. Pero ay kay gihing mo. So walay mahitabo sa ginabuhi.
kana sila padulong ng impino kanang ako karon po no. Nisigit gid ko sa tamang kong gabi sa patay sa napatay man tong ako kung paano. Kini mga naay mga sitwasyon pabalandungan ako na namatay ang akong katagsa. 25 years siya sa Dubai, nagtake ko ng kwarta kay maghimog balay. Ang pangutana diha karon kay wa man siya makapuyo sa balay niya nga gihimo. Na stress na matay. So to ako niya, nadumduman man ako ang Ezekiel, chapter 3 verse 18 ba to, nga paningilan ko ikaw sa dugo niya namatay, nga wa nimo siya sa pulong sa Ginoo. Kadang makailan ako. O di ba mga unbelievers o believers? Mautoy mo na ako, karong Birnes, magwali ko ha, mamati mo ha, mamati mo. Kaya pinaka-importante nga mensahe. Kay Katoliko man ang akong katagsa nga babae nga naa sa kuan, pa man na sa pari, kining katabang din sa simbahan. Basta kaya ang akong hangyo ay mo ko, maminaw mo. Basta ako muhimo ko kaysa Ezekiel mo na gisulti. Nara sa inyong mo dawat mo basta himuon ako ang sugo sa Ginoo. So karon ugma dito ko ugma ay gubis man ay ugma bisita sa sa inyong paradise. Ugma kay sa ating bisita. So sa Friday dito ko sa Tawana kay mag-message ko sa akong mga kaliwat sa mga eskulas. So mga igsoon, mao nang challenge ni Pablo sa ato. Dili sila makadawat sa kaluwasan kung wala tayo gihimo. So akong ibasa, mao na nga, ang tangay kusupatan. Kanang mga kaigsuonan, kay ingong pa, sa kuan katubitaw kung ato ka mamalandong nga po ang punuan sa paras, ato na siya kuan, karon nag-discuss ni Jason, ako Jason mo ni sa ako ang kuan matod nga paras mo niya. Lain ang iyang buong pasabot. Kaya ang bunga sa Holy Spirit, sa pato. Ang ako buong pasabot po, nga ang bunga, daghan ni mo makabig sa Diyos. Sa'y malaylay na itong interpretation na. Pero mga igsoon, ang Ginoo, ni ani sa kalibutan, aron ang tanan makabatong sa kaluwasan, muna purpose. Galing kay kita, gilupat na sa Ginoo, kumanata, gilupat na ta, naanata. Then, lupa ko na po sila. So, niya ako magtapos, I hope na magbuhat ka sa isugo sa Ginoo. No? Maunang isugo sa Ginoo na to. Kanang sa ako, no? Ako, kining mapilin ako, masakitan ka. Labi ako may sakit sa kasing-kasing, ano kung bati ang sakit sa kasing-kasing na ako na sa ministry? Sa unang ingon sa doktor, ingon sa pinulang doktor, ang Ginoo ba? Ingon sa pastor sa doktor na to. Ingon sa ako, ato abrihan ng imong heart. Ato tanaw kay diha ang stroke. Gikan, o mandiri. Ingon ako, dok, ayaw lang sa dok. Yang ako huna-una, na may Ginoo kamanan, tambal. Pagbalik na ako, after 5 years ingon sa doktor, na plano sa imong Ginoo, sa imuha. So mao na plano na ako sa imong paradise. Yung si doktor, naiplan mag-Ginoo sa imo. Kaya pagbalik niya, pag tuyok-tuyok sa ako, hilti naman. No, pagtukan ko, di ko magdugay. Kaya ganang paradise. Pero, dali pa niya lang ito. Kaya, kung mamingwit ka, try mo kubit. Yapon. So, dali ko ng Ginoo, hinawat unta nga, ihatag si Ginoo nga karon. Wa may ako prospect nga, magpapaptize. Base nihatag sa Ginoo kay ang duha nga interview na ako, kay murag pa rin man ako distance lang. Kasama mo kasal mo din. Na lain ko. Kay diha sa New Paradise diyan na mo. Naigit ki diha. Maayo mo introduction sa pisa worship lalaki, di pa ito. Maayo mo lead. Pero gisubay na akong kinabuhi. Di pwede na sa Ginoo. Lusot ka sa tao, pero sa mata sa Ginoo, bagsak ka. Nga naman, adultery. Na. So, katong gabi, magpakasan mo ha? Kamu, kanang simbada mahamangan ko ito, magpakasan mo.
Kaya aron panalanginan mo. Nga nang pastor ninyo musulti, di kay pasang na nato ng mga buluyag simbahan. Kung ako espiritu man, palitin lang na ninyong simbahan sa inyong paradise. Dagdag man ako musulti ko. Sa Biblia po, may po magwali nga, humay kayo ang mga pastor. Pero tanawa si Jesus, nagwali. Si Jeremiah nagwali kung sa ingon, patyo na po tawanan eh. Nag-ingon ba sila? Nga magwali. Naay power ang pulong sa Diyos. Mabitaw ka ng magpapaghiling. In the name of Jesus, Espiritu sa batian, gumawas ka. Manduan niyo na. Kaya ang yawa niya, namutulog na. Nakito. Ay, yawa, gumawas ka. Huwag may paawin niya. Bitaw, ako ang pray na ako sa Ginoo. Healing ministry. Ang ipangalan ako sa Ginoo. Lord, maghimok ka, ilag ko yan nakita. Gamita ako, alang sa imong kaymayaan. Mauna, kaya hindi kong maisog ka nga. Magwawalik ka nga. Di mo to ang yawa ni anak. Sumuna mga igsoon. Iampunin ang new paradise. Wa may natanaw na ako karon nga magpa-baptize 29, pero nag-tricolor. Naupuntakin ng pamilya mo, magpa-baptize ng mga ikyalo. O makasal. Kay useless man, didawat ka sa Ginoo, di nagpuyo-puyo ka, nga wala pa mo'y legal nga, di ka sa Ginoo nga,